Makikita sa video na ito na pinadala ng COMELEC na bigla na lamang ninapak ng pulis ang isang residenteng ito sa Nungan, Lanao del Norte. Maya-maya naging daan ito para ang ibang residente doon manapak na rin ng mga pulis. Ang unang sumuntok sa pulis, arestado na ng mga otoridad. Hindi ko po talaga maipaliwanag kung bakit gano'n. Yung passion, yung emotion, bigla na lang mainit. Pati pulis, sapakin mo ba naman pati pulis? Di ba direct assault? Sabi ng aking fiscal na commissioner, direct assault upon a person in authority yon under the revised penal code. So, hindi ko po talaga maisip at wala pa pong kadahilanan. Basta na lang biglang nalapak yung isa ng isang pulis na naka-uniformado. Tapos, kita niyo po, wala kayong narinig na isang putok mula sa mga sundalo natin at sa mga pulis. So, ibig sabihin, nakinig sila yung ating pong PNP sa payo natin talaga na lahat ng klase ng maximum tolerance ipatupad. Samantala pagdating naman sa BARM ay merong mahigit 2,000 o 2,500 na mga teacher ang nagbitiw sa pagsisilbi sa halalan, habang 29 ang kumpirmadong nagbitiw sa pagsisilbi sa bahagi ng Abra. Mabuti na lamang nga niya may nakahandang 3,000 na personal ng PNP para humarili sa mga umatras na guro. Wala naman daw takutang nangyari kaya sila nag-withdraw, pero ang biglang pag-atras ng mga guro sa halalan dapat na raw aksyonan ng komisyon. Isang bagay din yun na dapat nating, yung gusot na dapat nating ayusin sa mga susunod na halalan. Yung paano pag bigla nag-withdraw o talaga bang wala pa tayong pwede magawa kapag ka nag-withdraw ang ating mga electoral board members. Kasi po, siyempre handang-handa na kami. Tapos na-train na po namin sila pagkatapos biglang nag-withdraw. Dagdag pa ni Chair Garcia, may mga humarang din sa ilang teachers sa area ng Bangsamoro, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Sa Puerto Princesa, meron namang punitan ng mga balotang naganap sa 2 presinto sa Puerto Princesa Pilot Elementary School. Isa ang arestado at isinalang na sa inquest proceedings. 200 botante doon ang pansamantalang hindi nakaboto dahil sa nangyari. May nagtatanong po bakit napabayaan ng PNP. Hindi po natin mabe-blame ang PNP. Kasi kung naandun kayo sa isang lugar, katulad ng pinasyalan nating lahat kayo nakapunta sa isang polling place, wala naman po kayo makikitang PNP na nandun sa loob ng eskwelahan. Ang PNP po ay napakalayo sa mismong eskwelahan. And therefore, yung pong hindi mo naman inaasahan kung biglang may atake doon, na bigla na lang papasukin at biglang pupunitin ang lahat ng mga balotang na andun. So, talaga po nagulat ang mga electoral board members. May mga confirmed report na may namatay at naaksidenteng mga guro habang nagsisilbi naman sa halalan. Ayon kay DepEd USEC spokesperson Michael Pua, bibigyan sila ng financial assistance at medical reimbursement. Ang nako-confirm natin ay there are 5 incidents separate from one another, no? So meron tayo, for example, sa Batangas na involved yung isang ating teacher sa vehicular accident. Pauwi siya after mag-deliver ng election paraphernalia. Meron din naman tayong isa pang natuklaw daw ng ahas sa Pangasinan. Again, on the way to delivery ng election paraphernalia ay natuklaw ng ahas. So sa ngayon naman ay under observation, 24 hours ang gustong mangyari ng doktor, but so far stable naman. And then meron din tayong of course yung incident sa Bicol. Sa Kasamaang Palad ay pumanaw po yung isang teacher natin after being involved in again a vehicular accident. Nakamotor po kasi si teacher habang papunta sa presinto kung saan siya boboto. So aside from that, there are 2 incidents naman, no, yung ating incident sa Abra na minomonitor natin hanggang sa ngayon, pero thankfully, tuloy-tuloy naman ang election doon, hindi naman natigil ang pagboboto sa Abra. And then of course, yung nangyari sa Puerto Princesa kung saan ay nagkaroon ng punitan ng balota, although again, thankfully, wala naman nasaktan ng mga teachers. Jade, sa kabila nito, ayon sa COMELEC, generally peaceful naman ang naturang halalan sa buong Pilipinas. But overall po, hindi pa rin nakapigil ang lahat ng yan po para makaboto yung ating mga kababayan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga guro at sa ating po mga botante na pumila at nag-avail po ng ating mga presinto ngayong araw na ito. Magmamatyag pa tayo hanggang mamayang gabi sapagkat yung proclamation, ang pagbilang matatapos mga bandang alas 8 to 8:30 nga at yung proklamasyon ay aabutin mga 10 to 10:30 dahil nga sa 2 posisyon